Alright, simulan natin sa ating unang Teka Moment dahil kapon nga ipinagdiwang natin ang Ninoy Aquino Day. Kapon nga ang 31st na taon ng kamatayan ni Ninoy Aquino. At kung babalikan nga natin, ito ang assassination ni Senator Aquino sa tarmac ng dating Manila International Airport mula sa kanyang pagbabalik sa kanyang self-exile mula sa Boston dyan sa United States. So kahapon pinangunahan ng First Family na pinangunahan ni na Pangulong Noynoy at kanyang mga kapatid na babae na sina Viel, Balsi at Chris na nagkaroon ng isang misa sa Manila Memorial Park dyan sa may Sukat, Parañaque. Kung babalikan din natin, napakaraming mga grupo rin ang nagsagawa ng mga pagdiriwang kahapon. Isa na rito ang Ninoy Aquino Movement na nasa pangunguna ni former Senator Gerson Alvarez na nagsagawa ng taunang commemorative ceremonies sa may NAIA para bigyang pagpupugay ang naging malaking bahagi nga ng kasaysayan para magkaroon ng demokrasya sa ating bansa. Kung titingnan din natin yung assassination kasi ni Ninoy Aquino, dito maraming namulat ng mga kababayan natin kung saan pumutok ang iba't ibang mga protesta at napilit si dating Pangulong Marcos na magkaroon ng snap elections noong February 1986. At dahil nga sa election na to, sinasabi na napakaraming mga dayaan na nangyari kaya naman bumulusok ang 1986 EDSA People Power Revolution kung saan napalpalsik si Marcos at napaupo naman sa kapangyarihan si Pangulong Cory Aquino at tinuturing nga ang 1986 People Power Revolution bilang isa sa pinakamapayapang non-violent revolution sa buong mundo. At ito naman, meron akong dagdag na balita. Medyo nakakatuwa naman na balita. Siyempre, tungkol to sa ating pinakamamahal na Gilas Pilipinas team. Dahil ang ilang miyembro sa kanila ay lumabas sa commercial ng FIBA World Cup. Si Larry Fonacier at si Jimmy Alapag ay lumabas sa second installment ng 10 Seconds of Basketball series of videos na nire-release ahead of the tournament's tip-off on August 30. The video featured footage from Gilas' rousing silver medal run in the FIBA Asia Championship in the Philippines last year. Si Fonacier naman, who was replaced by Paul Lee in the roster due to injuries, was shown kneeling and raising his arms in celebration. Ang Gilas team captain naman si Jimmy Alapag ay pinakita na nagwe-wave ng red towel at nag-cheer passionately true to the Gilas motto, which is puso. So yan, nakita natin at least. Kumbaga parang syempre, alam mo naman yung mga Pilipino tuwang-tuwa yan pag nakikita nila sarili nila sa TV. So ito nakikita natin. Yung mga kapwa natin Pilipino lumalabas, kumbaga sa buong mundo yan, sa nakikita yung commercial ng FIBA World Cup. Tapos meron pa naman akong dagdag pa na balita kasi earlier this week na balita ko na kumbaga yung Bangsamoro Law ay kailangan isubmit na nga by this week. At ang good news naman ay kinumpirma ng Malacanang na hawak na ni Pangulong Aquino ang kopya ng final draft ng Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Presidential Spokesperson Abigail Valte, inaasahang on track ang proseso at may isa sa batas ito ang bago matapos ang taon. Magbibigay ng dagdag detalye si Peace Advisor Teresita Deles ngayon kaugnay ng nasabing usapin. So yan, good news yan. At least nakita natin na talagang alam natin na gustong i-fast track na nga ito at ngayon hawak na nga ng ating Pangulo ang Bangsamoro Basic Law Bill. Ito naman para sa akin, Teka Moment, nakaka-proud. Alam mo ba, Sandro, Carla at Jules, ito isang Filipino track athlete. May kapansanan siya, pero hindi ito naging hadlang para magkamit siya or ma-achieve niya ito. 6 na medalya ang kanyang nauwi mula sa isang kompetisyon sa Myanmar at Thailand. Ito po si Arwin Dino, isang 29 years old na galing po sa barangay Alang-Alang, Mandaue sa may Cebu City, kung saan siya po ay natanggalan siya ng kanang braso dahil sa isang Christmas firecracker accident. So hindi naman ito naging hadlang para siya ay manalo at sinasabi pa nga niya na in-encourage niya lahat ng mga kapwa niya may kapansanan na magsilbi siyang inspirasyon at gawin nila yung mga gusto nilang gawin at wag nilang isipin na hadlang yung kanilang kapansanan. So nakaka-proud at congratulations sa iyo, Armin Dino, at sana magsilbi ka pang inspirasyon hindi lamang sa mga kapatid natin may kapansanan kundi sa ating lahat. Ito naman, isa pang good news. Alam niyo ba, merong isang Pinay po sa Amerika na nakapulot ng wallet. At binalik nito syempre sa may-ari. At ang maganda dito, kinilala siya sa Amerika. Sabi nga po ng nakapulot, ang pangalan po ng nakapulot ng wallet ay Marcia de los Santos Brunswick. Isa po siyang, dati po siyang former call center agent sa Pilipinas. At ang nakawala po ng wallet ay si Dr. Carol Pretlow. Isa po siyang university professor. At sabi niya, ito nga daw pong si Marcia, ayaw pang magpakilala at ayaw daw po tumanggap ng kahit anong reward. Pero syempre, ito po ay kinalala nga po siya sa Amerika. Actually, nagkaroon pa nga po ng interview sa isang radio station sa Amerika itong professor para ipakita at ikwento sa buong Amerika itong good deed na ginawa ni Marcia. Sabi po ni Marcia, nakita niya daw po itong bag sa
train station na abandoned na. So, ang ginawa niya, tinignan niya daw po yung bag. Nung nakita niya po yung wallet, andun yung mga, of course, personal information, ginugol niya daw po itong nawala ng wallet at kinontak niya. Galing. At ang na-receive niya pong reward, napakaliit lang naman, pero talaga namang, of course, para lang din sa pasasalamat ang nakawala ng wallet, isa pong free lunch, meron po siyang People Taking Action Award, at meron po siyang $100 Visa gift card. Alam naman natin talaga mga Pinoy, no, very honest, at talagang pag tumulong tayo, kahit walang reward, okay lang. Alam mo yun, parang kawang-gawa na lang talaga. Alright, alam mo Carla, hindi na bago yan sa mga storyang Pilipino. Kung matatandaan mo, Sandro, ang dami rin nating na-report din dito sa Good Morning Boss. Yung mga taxi driver dati sa airport, tapos ayaw na rin nilang din tumanggap ng reward. Yes, na actually, parang no, kumbaga, maibalik lang nila, yun yung reward for them. Sinasabi pa nga nila minsan na yung nahahanap nilang pera ay mas malaki pa sa kinikita nila sa isang Yes. taon. Pero kumbaga, hindi nila ginagawang outlet to para gumawa ng masama. At talagang binalabas pa rin nila yung kabutihang loob nila at yung kanilang pagka-Pilipino sa kanilang pagbabalik nga nito sa tamang may-ari. At syempre, kilala talaga ang mga Pilipino sa pagiging honest. So mabuhay po tayong lahat, alright? At tuloy-tuloy pa rin po ang discussion dito sa Good Morning Boss.